Muling niyanig ng panibago pong magnitude 5.8 na lindol ang Bogo City sa Cebu. Pasado 1:00 po ng madaling araw kanina nang tumama ang lindol. Naitala ang sentro nito sa 14 na kilometro ang layo mula sa kanluran ng Bogo. Naramdaman yan hanggang sa Bilyaba sa Leyte. Intensity 4 naman sa Danao, Asturias, Argao City, Talisay at Cebu City, Cebu. Ganyan din po sa ilang bahagi po ng Leyte at maging sa hinunangan sa Southern Leyte. Inaasahan po ang aftershocks at panibago pong pinsala ng dahil sa pagyanig. Samantala, suspendido po ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa National Capital Region o NCR ngayong araw hanggang bukas po, Martes. Dahil po yan sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses sa mga estudyante at guro, pati na rin sa mga nangyaring lindol. Magpapatupad ng alternative delivery modality sa mga araw na suspendido ang face-to-face classes. Gagamitin din ang mga araw na ito para magsagawa ng disinfection sa mga paaralan dahil pa rin sa sakit. Susuriin din ang mga eskwelahan bilang paghahanda sa lindol. Damay naman sa suspensyon ng klase ang mga pribadong paaralan sa Malabon, Marikina, sa Parañaque, maging sa ilang parte po yan ng Metro Manila hanggang October 14. Bukod nga sa Metro Manila, wala ring pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa ilan pang lugar dahil sa mga pagyanig. Walang pasok all levels sa Davao City, Samal Island, Tago at Tandag City, Surigao del Sur, General Santos City, Davao Oriental, Agusan del Sur at gayon din sa ilang bayan sa Davao de Oro. Habang umaabot naman po sa higit na 80 na ang kumpirmadong namatay sa magkakahiwalay pong lindol sa Davao Oriental at sa Cebu. Sa pinakahuling tala po ng NDRRMC, 82 na ang namatay sa magkakahiwalay pong lindol. 8 yan ang galing sa Davao at 74 naman ang namatay sa Cebu. Halos 1,000 na rin po ang naitalang sugatan. Pumalo naman po sa higit na 300,000 pamilya ang apektado po ng mga pagyanig. Katumbas yan na higit sa 1 milyong individual sa iba't ibang mga lalawigan. Patuloy pang ginagawang assessment sa pinsala po ng mga pagyanig. Pero sa huling taya po naman ay aabot daw sa higit na 100 milyong piso ang halaga ng mga nasirang infrastruktura. Sa iba pang balita, muli na namang hinaras ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Pag-asa Island dyan po sa West Philippine Sea. Umaga nitong linggo nang lapitan at bombahin ang tubig ng China Coast Guard ang isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Pagbuaya. Anong district yan? Ha, hindi. Teka, nagulat din ako. Meron palang BRP Datu Pagbuaya. Anong district yan? Oh, wala nga distrito sa ano ito, yung barko natin. Barko ng BFAR ito, ikaw talaga. Pag naririnig mo yung salitang buwaya, dalawa tayo, nanlalaki yung mata natin at pati yung tenga. Ito nga po mga kapatid. Anong probinsya? Hindi. Ito nga po mga kapatid, ayon sa Philippine Coast Guard, naroon ang mga barko ng BFAR para magbigay ng proteksyon sa ating mga mangingisdang Pinoy. Pero hinabol, binangga at binomba sila ng tubig ng China. Walang patid Nagtamo po ng bahagyang sira ang barko ng BFAR pero walang nasaktan sa insidente. Ang git ng Beijing, lehitimo ang kanilang pagtaboy sa ating mga barko na nanghimasok na naman daw sa kanilang teritoryo. Nanindigan po ang PCG na tuloy lamang sa kanilang tungkulin. Hindi raw sila matatakot o aatras sa pagprotekta ng karapatan at hanap buhay ng mga Pilipinong mangingisda. Samantala po naman, ibinasura po ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan na interim release o pansamantalang paglaya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan po ang korte na kailangang manatili sa kanila pong detention facility ang dating Pangulo. Ayon sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan pa rin daw manatiling nakakulong para nga masiguro na ito'y haharap sa mga gagawing pagdinig. Hindi raw kasi kinikilala ni Duterte na lehitimo ang pag-aresto po sa kanya at sinasabing siya'y kinidnap. Malawak din umano ang koneksyon sa politika ng dating Pangulo na posible pong gamitin niya sa pagtakas. Dagdag pa ng pre-trial chamber, flight risk din ang dating Pangulo. Hindi rin sapat po ang isinumiting medical records ng kampo ni Duterte para mapatunayan daw pong kailangan niya ng interim release. Kasalukuyan po nakakulong si Duterte sa The Hague, the Netherlands dahil nga sa kasong crimes against humanity kaugnay po ng kanyang war on drugs na nagbunga ng libu-libong pagkamatay ng ilang mga Pilipino. Sa kaugnay na balita, umalma po si Davao City Congressman Paulo Duterte sa naging desisyon ng ICC na hindi nga po payagan ang pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang giit ni Congressman Paulo, naging biktima daw ng political persecution ang kanyang ama. Titiyakin daw niyang mananagot ang mga anyay kumidnap sa dating Pangulo.
Sunod namang pagdedesisyon na ng ICC ang ilang pending na issue na kailangan pang resolbahin. Kasama po dyan ang matagal ng hiling ng depensa na ipagpaliban ng pagdinig dahil wala raw jurisdiction ng ICC sa kaso laban kay Duterte. Samantala po pinagpapaliwanag po naman ng Department of Transportation si DOTR Undersecretary Ricky Alfonso matapos pong masangkot sa away kalsada ang kanyang driver kamakailan po lamang sa Quezon City. Nag-viral daw ang video ng driver na ni Alfonso na nakipagtalo at nanakit pa umano ng nakaalitang driver ng isa pong multicab. Apo sabay-sabi na VIP raw ang kanyang sakay. Napagalaman pong kalaunan po na si Yusek Alfonso mismo ang tinutukoy ng driver. Nabisto pa na hindi siya otorisadong gumamit sa kanyang sinasakyang SUV na meron pong plakang number 10 na nakalaan po lamang sa mga maestrado po ng mga special courts. Tinanggal ho naman daw umano ang naturang driver bodyguard na sangkot sa viral video. Pero inisyuhan pa rin po ng show cause order ng LTO para magpaliwanag. Inihintay din po ng DOTR ang paliwanag ni Yusek Alfonso para hindi siya patawan ng karampatang kaparusahan. This is very ironic in the light po na ang panawagan po ni Secretary Lopez, mag-commute kayo, mga visit kayo. Isn't it ironic? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!